Si Chloe ay isang sales agent ng isang kilalang property developer sa Maynila. Ngunit dahil sa dami ng gastusin ng kanilang pamilya, minabuti niya na humanap pa ng ibang raket o mapagkakakitaan para pandagdag sa kanyang kinikita. Bukod kasi sa siya ang panganay, siya lang din ang may kakayahang magtrabaho sa kanila. Mga nag-aaral pa kasi ang dalawa niyang kapatid at may sakit naman ang kanyang ama. Hindi naman makapagtrabaho ang kanyang ina dahil ito ang nag-aalaga sa ama at sa mga kapatid niya. Hanggang isang araw ay may lumapit sa kanyang isang babae na nagpakilalang si Veronica. Nag-offer ito sa kanya ng isang trabaho kapalit ang 5 milyon upang pigilan ang kasal nina Justin at Anastasia. Ang kasal nina Justin at Anastasia taliwas sa kagustuhan ng binata. Ipinagkasundo sila ng mga magulang nila para sa pagsasanib ng kanilang mga kumpanya. Hindi niya mahal si Anastasia at ganoon din ito sa kanya. Ngunit ang planong kanilang ginawa upang matigil ang kasal ay hahantong pala sa mas komplikadong sitwasyon. Itigil ang kasal! Buntis ako at siya ang ama. Isang misyon lang ang kailangang gawin ni Chloe at pwede na siyang mamuhay ng maayos kasama ang pamilya. Ngunit ang hindi niya alam, ito rin ang maglalagay sa kanya sa alanganin. Isang pagkakamaling panghabang buhay niyang gagampanan. Yes, she's carrying the hair of this family. Ang pagsulpot ni Chloe dala ang kasinungalingang yun ang magiging daan ni Justin palabas ng simbahan. Ngunit hindi nila alintana na iyon din pala ang magiging dahilan ng sigalot sa pagitan nila ni Veronica na umaasa sa muling pagsasama nila ni Justin. Hanggang saan sila dadalhin ng kasinungalingang ginawa nila? May mabuo kayang pag-ibig sa pagitan nina Justin at Chloe habang pinaninindigan ng kasinungalingang pagbubuntis? At hanggang saan ang kayang gawin ni Veronica para sa pag-ibig? Sa seremonyang to, mayroon bang pagtutol sa pag-iisang dibdib nina Justin at Anastasia? Ang lahat ay tahimik. Naghihintay sa kung sino ang tututol. Nang walang magsalita, muling nagsalita ang pari. Kung wala ay, itigil ang kasal! Lakas loob na sigaw ng isang babaeng kapapasok lang at marahas na binuksan ang malaking pintuan ng simbahan. Ang lahat ng tao, maging ang dalawang ikinakasal, napatingin sa kanya at gulat na gulat, maliban kay Justin na inaasahan ng ito ay mangyayari. Isang tipid ng ngisi ang gumuhit sa mga labi ng binata. Sa isip niya, pinupuri niya ang babae dahil sa magandang timing ng pagpasok nito. Nag-aalalang mukha naman ang makikita sa reaksyon ni Anastasia. Hindi niya alam kung kanino titingin, kay Justin, sa mga magulang niya, sa mga bisita o sa babaeng pangahas na pumasok at nanggugulo ngayon sa kasal nila ng binata. Sino kang lapastangan kang nanggugulo dito? Alam mo ba ang ginagawa mo? Ang ina ni Justin ang lumapit dito na may galit sa muka. Ang mga bisita, nagbubulong-bulungan na din habang si Justin, aliw na aliw sa mga nangyayari. Girlfriend ako ni Justin at hindi ako papayag na matuloy ang kasal na to. Malakas na anunsyo ng babae, si Chloe. Napangiti si Justin dahil sa pagpapakilala nito. Kailangan niyang galingan ng pag-arte dahil kung hindi, mapupunta sa wala ang planong to. Baka bawiin pa sa kanya ang 5 million, kabayaran kapalit ng panggugulo niya. Isang beses ding sinulyapan ni Chloe si Justin. Nagpapahiwatig na kailangan niya ng tulong nito para mas maging successful ang plano. Ngunit nakatingin lamang ito sa kanya at naghihintay lang sa susunod niyang gagawin. At sa tingin mo'y maniniwala ako sa'yo? Look at yourself. Niwala nga sa itsura mo ang tipo ng anak ko para maging girlfriend niya. Panlalait ng ginang at pinasadahan ng tingin ng babae mula ulo hanggang paa. Aray naman, ang sakit naman niyang magsalita. Nasabi na lamang ni Chloe sa kanyang isipan. Hindi man niya kasing ganda ang bride, pero hindi rin naman siya pangit. May maipagmamalaki rin naman siya kahit papaano. Maliban nga lang sa yaman dahil wala talaga siya noon. Guard, pakilabas ang babaeng to. Nataranta siya sa sinabi ng ginang. Parang tinatambol na ngayon ang kanyang dibdib dahil sa kaba.
2 bodyguards ang lumapit sa kanya at hinawakan siya sa magkabilang braso. Mas lalo siyang nataranta nang unti-unti na siyang kinaladkad ng mga ito palabas ng pintuan. Nagpumigla siya at pilit na kumawala. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang umisip ng paraan. "Buntis ako!" Nag-aalangang sigaw niya. "What?" Gulat na tanong ng ina ni Justin. Naniniguro kung totoo ba ang narinig niya. "What? What did you say?" "Buntis ako at si Justin ang ama." Malakas na sigaw niya, sapat para marinig ng lahat. Ang lahat ay napasinghap, parang mga bubuyog na mas lalo pang lumakas ang bulungan. Ang mga magulang ni Justin, pati na rin ang mga magulang ni Anastasia, sabay-sabay na napalingon sa binata nang magsalita rin ito. "Yes, she's carrying the hair of this family." Isang ngisi ang lumitaw sa mga labi ni Justin. Hindi natuloy ang kasal nila Justin at Anastasia. Nagtagumpay ang plano at nangyari ang kanilang inaasahan. Lihim na nagbubunya ang kalooban ni Justin dahil doon. Hindi naman niya gusto ang maikasal kay Anastasia. Ipinagkasundo lang siya sa dalaga ng kanilang mga magulang. Hindi naman maikakailang maganda si Anastasia. Ang problema, hindi niya ito mahal. "You disappointed us, Justin. Ipinahiya mo kami sa mga bisita, lalo na sa mga Alvarez. Ano na lang ang sasabihin ng mga magulang ni Anastasia? Na hindi ka namin napalaki ng maayos?" Bulyaw ng ina ni Justin, narinig sa buong living room. Hindi niya na napigilan ang kanyang galit nang makaharap niya ito pati na rin ang babaeng nag-iskandalo kanina. "Mas gugustuhin niyo bang magpakasal ako sa babaeng hindi ko mahal kaysa panagutan at bigyan ng pangalan ng sarili kong anak? Sa tingin niyo, ma'am, alin sa dalawang mas nakakahiya?" Matigas na sagot ng binata. Ang sagutan ng mag-ina, tila mga kulog sa pandinig ni Chloe. Nakayuko lang siya habang nakaupo sa tabi ni Justin. Ang akala niya makakauwi na siya pagkatapos ng iskandalo sa simbahan kanina. Ngunit heto't nasa bahay siya ngayon ng mga Villaverde at kaharap ang mga magulang ng binata. Hindi niya alam kung paano niyang malulusutan ang ginawa niya. Ang pagkukunwaring buntis siya ay ang tanging paraan na naisip niya para tuluyang matigil ang kasal. Hindi niya naisip na pati pala siya maiipit sa sitwasyon. Nang marinig ni Mrs. Villaverde ang sinabi ng anak, napahilot na lang siya sa sentido niya dahil sa frustration. Pilit siyang pinapakalma ng kanyang asawa, kaya mas pinili na lang din niyang pakalmahin ang sarili. Kung totoong si Justin ang ama ng pinagbubuntis ng babaeng ito, wala na siyang magagawa pa. Hindi rin naman siya ganoong kasama para utusan ng mga itong ipalaglag ang bata. Apo pa rin nila ito at isa pa rin itong Villaverde. Isang buntong hininga ang pinakawalan ng ginang at matagal na tiningnan ng flat na tiyan ni Chloe bago muling nagsalita. "What's your plan now? That you're having a baby?" Tanong nito sa mahinahon ng boses at mahihimigan ng pagsuko. Nilingon ni Justin si Chloe na napatingin din sa kanya. Kailangan niyang panindigan ng kasinungalingan nilang dalawa. Dahil kung hindi, baka tuluyan na siyang kamuhian at itakwil ng kanyang ina. "She will live in my house para mabantayan at maalagaan ko sila ng anak ko." Saad ni Justin. Agad namang lumingon sa kanya si Chloe na may gulat na reaksyon. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ni Justin. "Okay then, we'll wait for the birth of our grandchild." Sabi ni Mrs. Villaverde na ibinalik kay Chloe ang tinging nanunuri. Nakagat ni Chloe ang kanyang ibabang labi. Hindi ganito ang inaasahan niyang resulta. Siguro'y kakausapin na lamang niya si Justin tungkol dito. Samantala, nakailang message at missed calls na si Veronica kay Justin maging kay Chloe, ngunit hanggang ngayon, wala pa rin siyang natatanggap na reply o update man lang tungkol sa resulta ng kanilang plano. Ilang oras na rin siyang naghihintay sa binata sa kondo, pero inabot na siya ng gabi doon at hanggang ngayon, hindi pa ito umuwi. Kanina pa siya nag-aalala at hindi mapakali. Hindi niya alam kung successful ba ang plano o hindi. Si Veronica ang katulong ni Justin sa pagpaplano at siya din ang nagbayad kay Chloe ng malaking halaga para tanggapin ito ang trabaho. Ngayong natapos na, tsaka naman niya hindi makontak alinman sa dalawa. "Why aren't you answering my calls?" Galit na sigaw niya matapos ulit tawagan si Justin. Hindi niya alam kung ilang beses niya itong tinawagan,
Ngunit hindi pa rin ito sumasagot. Hindi maiwasan ni Chloe ang humanga sa ganda at laki ng bahay ni Justin. Bukod sa kondo na pagmamay-ari nito, mayroon pa itong sariling bahay na hindi naman niya halos inuuwian. Kahit si Veronica, hindi pa niya nadadala dito. Doon lang ito madalas pumupunta sa condominium niya kapag gusto siya nitong makita. Aware siya sa pag-ibig ng babae sa kanya. Ngunit hindi niya ito magawang suklian dahil ayaw niyang masira ang pagkakaibigan nila. "What do you wanna eat? I'll cook." Tanong sa kanya ni Justin na ngayon, naglalakad papunta sa kanyang malaking kusina. "Kahit ano lang," sagot niya. Naiilang siya sa binata dahil ito ang unang beses na makakapag-usap sila ng silang dalawa lamang. Isa pa ay ngayon lang din niya mas matititigan sa malapitan ng mukha nito. Hindi na siya magtataka kung bakit maraming babae ang magkakagusto dito dahil napakagwapo. Hindi umimik si Justin at nagsimula na itong mag-prepare ng pagkain. Sumunod si Chloe sa kusina at umupo sa mataas na upuan sa bar section. Naaaliw siyang pagmasda ng binata na parang sanay na sanay sa pagluluto. Maging ang malapad at maganda nitong likod, hindi nakaiwas sa mapanuri niyang mata. Halatang nagji-gym ang binata dahil sa maganda nitong pangangatawan. Halata iyon dahil sa pagkakalapat ng suot nitong long sleeve sa katawan ng binata. "May kailangan ka ba?" tanong ni Justin nang maramdaman niyang nakatitig sa kanyang dalaga. Pagkatapos nating kumain, pwede na ba akong umuwi?" Huminto si Justin sa ginagawa at kunot ang noong humarap ito sa kanya. "No, narinig mo naman siguro ang sinabi ko kanina, di ba? From now on, dito ka natitira." Nanlaki ang mata ni Chloe sa sinabi ni Justin. Hindi na ito parte ng plano. Sa mga oras na ito, dapat nakauwi na siya sa kanila. Siguradong nag-aalala na sa kanya ang kanyang pamilya. Dahil anong oras na, hindi pa siya nakakauwi. "Ha? Pero alam mo namang hindi ako totoong buntis, di ba? Wala na akong ibang maisip na idadahilan para hindi matuloy ang kasal nyo. Kaya naisip ko yon. Di ba yun naman talaga ang plano?" Katwiran niya. Medyo nagpapanik na rin siya. "Correct. Ang plano ay para hindi matuloy ang kasal ko kay Anastasia. Hindi ang bigyan ako ng bagong problema. Sa tingin mo, anong gagawin ng mga magulang ko kapag nalaman nilang walang bata dyan sa sinapupunan mo?" Mahinahon, ngunit may diin ang tono ni Justin. Yumuko naman si Chloe at dahan-dahang umiling. "Ipipilit pa rin nilang ipakasal ako kay Anastasia sa ayaw at sa gusto ko. At sa pagkakataong yun, hindi na ako makakawala. At ikaw, baka kasuhan ka nila dahil sa iskandalo at kasinungalingang ginawa mo." Natakot siya sa sinabi ni Justin. Ayaw niyang makulong at kung makukulong siya, paano na ang mga taong umaasa sa kanya? Mas lalong nadagdagan ng pag-aalala sa mukha niya dahil sa naisip. Kinabahan siya sa pwede niyang kahantungan. Ngayon ay nagsisisi na siyang pumasok siya sa ganitong sitwasyon. Bigla niyang naalala ang kanyang pamilya. Paano na sila kung makukulong siya? Isa siyang property consultant, ngunit hindi sapat ang kanyang kinikita dito para tustusan ang pangangailangan nila araw-araw. Bilang isang breadwinner ng pamilya, ay napakabigat ng responsibilidad niya para sila ay makasurvive bawat araw. Ang kanyang ama, hindi na makapagtrabaho dahil sa sakit nito, habang ang kanyang ina naman ang siyang nag-aalaga at nag-aasikaso sa kanyang ama at sa dalawang nakababatang kapatid, na kasalukuyang mga estudyante pa lamang. Wala siyang maisip na paraan kundi ang maghanap ng raket, nang sa ganoon magkaroon siya ng dagdag na kita. Nang tawagan nga siya ni Veronica at alukin ng 5 milyon, tinanggap niya iyon kaagad. "Anong gagawin natin? Ayokong makulong." Sabi niyang may pagkabahala sa boses. "We don't have a choice kung hindi ang totohanin niyang pagbubuntis mo." Isang ngisi at mapang-akit na tingin ang lumitaw sa mukha ni Justin. Labis na kaba naman ang naramdaman ni Chloe at wala sa sariling naitakip niya ang mga braso sa katawan niya. "Anong totohanin ka dyan? Tsaka di ba girlfriend mo si Veronica? Bakit hindi na lang siyang buntisin mo?" Suhestyon niya na ikinasimangot ni Justin. "Hindi ko siya girlfriend, pero malalaman pa rin ng magulang ko ang totoo. Gusto mo ba yun?" "Ayoko nga, kailangan ako ng pamilya ko, no?" "Then kailangan din kita dito." Hindi makatulog si Chloe ng gabing yon. Napakabilis ng pangyayari.
Nung isang araw lang ay kausap pa niya si Veronica at Justin para sa planong gagawin nila. Tapos ngayon, nandito siya sa bahay ng lalaki para panindigan ang kanilang kasinungalingan. Ilang araw bago ang kasal ni na Justin at Anastasia, may lumapit sa kanyang lalaki at tinanong siya kung kailangan niya ng trabaho. Noong mga panahong yun, talagang kailangan niya ng dagdag na kita para sa kanila ng pamilya niya. Kaya kaagad siyang tumango. Itinuro naman ng lalaki ang 2 tao na tahimik na nagkakape sa isang coffee shop habang nakatingin sa kanyang direksyon, sina Veronica at Justin. Sinabi pa ng lalaki na kung gusto niya ng trabaho ay sila ang kakausapin. Nang lapitan niya ang mga ito, sinabi kaagad sa kanya kung anong klaseng trabaho ang ipapagawa sa kanya. Nagulat pa siya sa halagang kapalit nito dahil para sa kanya, napakalaki nun. Kahit siguro magtrabaho siya 24/7, hindi pa rin niya maiipon ng 5 milyon sa loob ng 5 taon. Simple lang ang gagawin niya. Ang pigilan ng kasal ni Justin at wag hayaang matuloy ito. Madali lang ito base sa mga napapanood niya sa TV. Papasok ka lang sa eksena at sisirain ang araw ng mga ikinakasal. Ngunit hindi pala ganoon kadali. Ang akala niya kanina, tapos na ang papel niya. Ngunit may panibago pa pala siyang dapat gampanan. Ang magpanggap na buntis. Wala sa plano ang sinabi niyang buntis siya. Ang talagang pakay niya sana doon, galitin si Anastasia para ito na mismo ang magkusang umayaw sa kasal. Ngunit hindi ganoon ang nangyari dahil wala itong ginawa kundi matulala lang. Hinintay niyang magwala ito pero hindi nangyari. At dahil sa ina ni Justin, muntik nang masira ang plano. Dahil sa panik at takot na mawalan ng saysay ang lahat, ang ideyang pagbubuntis ang huling pumasok sa isip niya kaya ito ang kanyang sinabi. Successful nga ang plano. Nakalusot si Justin pero ako naman itong naiipit. Reklamo niya sa sarili niya habang nakatitig sa kisame na akala mo'y ito ang kausap. Kinaumagahan, maagang nagising si Chloe dahil kailangan pa rin niyang pumasok sa trabaho. Naabutan niya si Justin na nasa kusina at nagtitimpla ng kape. Good morning. I made coffee for you. Here, habang mainit pa. Alok nito. Pansin niyang mukhang maganda ang gising ng binata dahil sa maaliwalas nitong itsura kahit na bagong gising at nakapantulog pa. Mas lalo tuloy itong pumogi sa paningin niya. Thank you. May trabaho ka ba ngayon? Ang aga mong nagising eh. Sabi niya habang hinahalo ang kape na ibinigay sa kanya ni Justin. Meron. Sinadya ko magising ng maaga para maihatid ka sa trabaho mo. Sagot ni Justin, sabay kindat sa dalaga. Biglang nag-init ang kanyang tenga dahil sa tinura ng binata, kaya kaagad siyang nag-iwas ng tingin dito. Pakiramdam din niya, umakyat sa kanyang muka ang init ng kapeng iniinom niya. Salamat pero magkukommute na lang ako. Magkakaiba ang direksyon ng mga trabaho natin, kaya mapapalayo ka pa. Baka malate ka. Sabi niyang hindi tumitingin kay Justin. I'm the boss, remember? I'm the CEO of the company. And I can go to work whenever I want. Kahit sa ayaw mo o sa hindi, ihahatid kita sa trabaho mo ngayon. Pagpupumilit pa nito, nagbuntong hininga si Chloe at tumingin sa mga mata ni Justin. Ilang segundo din silang nagtitigan at siya din ang unang bumitaw. Hindi niya kayang makipagtitigan dito ng matagal. Feeling niya, matutunaw siya sa titig nito. Bakit mo ba ito ginagawa? Hindi naman ako tatakas. Takot ako makulong, no? Sa tingin mo ba'y hahayaan ko yun? At kung bakit ko ito ginagawa, wala lang, gusto ko lang. Masama bang ihatid ang girlfriend kong buntis? Sinamaan niya ito ng tingin dahil muli na naman itong ngumisi ng nakakaloko. Tigilan mo na nga yung buntis-buntis na yan. Alam mo namang hindi yun totoo eh. At saka hindi mo ko girlfriend. Sabi ni Chloe, sabay irap sa binata. Ay di simula ngayon, girlfriend na kita. At saka diba sabi ko sa'yo, tututuhanin natin yung pagbubuntis mo. Actually may oras pa, pwede pa natin gawin yun. Malokong sabi ng binata habang tatawa-tawa. Hindi alam ni Chloe kung seryoso ba ito o sadyang gusto lang siya nitong asarin. Pero dahil sa sinabi nito, muli na namang nag-init ang kanyang pisngi. Tigilan mo nga ako, sita niya dito. At muli na naman niyang inirapan na mas lalong ikinatawa ni Justin.
Dahil sa pamimilit ni Justin na ihatid si Chloe, wala na ring nagawa ang dalaga kundi pagbigyan ng alok nito. Alam mo, natatakot na ako sa'yo. Kanina ka pang umingiti na mag-isa. May problema ka ba? Lumingon siya kay Chloe na ngayon, katabi niyang nakaupo sa passenger seat. Nakakunot ang noo nito at nakatingin sa kanya na parang isang baliw. Agad ding napalitan ang kanyang reaksyon ng seryosong muka at ituon ang tingin sa unahan. Stop staring at me like that. May naalala lang akong nakakatawa. Okay, sabi mo eh. Pakibaba na lang ako dyan sa gilid. Maglalakad na lang ako hanggang mall. Utos niya. Malapit na rin naman na siya sa kung saan sila naka-duty ngayon, kaya pwede na lang niyang lakarin ito hanggang doon. Why? Ayaw mo bang ihatid kita hanggang sa loob? Pagtataka ni Justin. No thanks. Baka makita ka pa ng mga katrabaho ko. Kung ano pang masabi. Salamat sa paghatid. Paalam ni Chloe at bumaba ng sasakyan. Naiwan namang napapangiti at naiiling si Justin nang makaalis ito. Isang linggo nang naninirahan si Chloe sa bahay ni Justin. Araw-araw, sumisilip naman siya sa kanila upang kamustahin ang mga ito. Ang perang ibinayad sa kanya ni Veronica, ginamit niya para makabili ng bahay at lupa. Ang iba naman para sa pagpapagamot ng kanyang amang may sakit at pag-aaral ng kanyang mga kapatid. Nakapagpagawa din siya ng maliit na tindahan sa tabi ng kanilang bagong bahay para kahit papaano, nalilibang at kumikita ang kanyang ina. Sa loob ng bahay ni Justin, magkahiwalay ang kanilang kwarto bilang pagrespeto rin sa isa't isa. Ngunit sa araw-araw na magkasama sila, ilang ulit na rin siya nitong kinulit na pumayag ng makipagrelasyon dito. Hindi naman sa ayaw niya kay Justin. Kahit na may pagkamayabang ito kung minsan, nakikitaan din naman niya ito ng kabutihan. Oo nga't gwapo rin, pero hindi siya sigurado kung seryoso ba ito o baka pinagtitripan lang siya. Kinahaponan ng araw ding yun, si Justin ay kasalukuyang nakikipagtalo kay Veronica. Hindi niya inaasahang pupuntahan siya nito sa opisina niya at galit na galit siyang sinugod. Isang linggo na nga pala mula noong ginawa ang plano. At ngayon, kinagagalit ni Veronica ang hindi man lang niya pagtawag sa dalaga para ibalita ang mga nangyari pagkatapos ng kaguluhan. I'm sorry, okay? Nawala sa isip ko. Paumanhin niya matapos siya nitong awayin. Hindi niya pwedeng sabihin dito ang tungkol sa pagsasama nila ni Chloe dahil tsak na mas lalo itong magagalit. Ayaw niyang may gawin pa itong hindi maganda sa dalaga, kagaya na lang sa mga babaeng nakarelasyon niya. Madalas din silang mag-away dahil sa sobrang possessive nito. Magkaibigan lang sila pero kung ituring siya nito ay teritoryo. Minsan pa nga, nagawa niya itong iwasan. Ngunit sadyang makulit ito't nakakagawa ng paraan para muli silang mag-usap. Mahalaga para sa kanya ang pagkakaibigan nila. Ngunit kung magpapatuloy ang ganitong pag-uugali ng dalaga, baka tuluyan niya na itong layuan. 1 week na nawala sa isip mo? Palibhasa nakalaya ka na sa kasal, kaya nakalimutan mo na ang taong tumulong sa iyo, right? Hindi sa ganun. Naging busy lang ako. Kanino? Sa Chloe na yon? Nakataas ang isang kilay na sabi ni Veronica. Parang binuhusan ng tubig si Justin nang marinig ang pangalan ng dalaga at agad na nilingon ng kaibigan. Just as I thought, mukhang nakuha nga ng babaeng yun ang interes mo. Kaya mo ba siya palaging hinahatid sa trabaho? Hindi alam ni Justin kung paano nalaman ni Veronica ang tungkol doon. Pero sa sinabi nito, may ideya siyang pinababantayan nito ang bawat kilos niya. Kinakabahan ka ba? Why? May feelings ka na ba sa babaeng yun? Veron, please. Not her. Baka sa mga mata ni Justin ang pakiusap para sa dalaga. Kilala niya ang kaibigan. Sa tono pa lang nito, alam niyang may pagbabanta na. That name. You used to call me that when you're worried I might to do something bad. And that answers my question. May feelings ka na nga sa babaeng yun. Nakakatakot ang ngising ipinakita ni Veronica. Ganito rin siya noon sa mga babaeng nakarelasyon ni Justin. Noong una, ang akala ni Justin, paraan lang ito ng dalaga upang salain ang mga babaeng dumadating sa kanyang buhay. Katagalan, hindi niya na ito nagugustuhan. Subukan mong may gawing masama kay Chloe. Kalilimutan kong naging kaibigan kita.
Yan ang huling sinabi ni Justin matapos niyang lumabas ng sariling opisina at iwan itong mag-isa. Ang huling mga katagang sinabi ni Justin ay isang babala para kay Veronica. Para itong isang bombang sumabog na nagpaalis ng ngiti ng dalaga. Hindi na napigilan ng kanyang mga mata ang pagpatak ng kanyang luha. Luhang may kasamang sakit at galit. Hindi para kay Justin, kundi para sa babaeng maglalayo sa kanya sa lalaking pinakamamahal niya. Masayang nakikipagkwentuhan si Chloe sa mga magulang at mga kapatid niya nang mahinto ito dahil sa ugong ng sasakyan na tumigil sa tapat ng kanilang bahay. Nang silipin niya ito sa bintana, nakita niya si Justin na lumabas mula sa sasakyan. Hindi niya inaasahan na pupunta ito sa kanila. Malalim na kasi ang gabi at balak niyang bukas na bumalik sa bahay ni Justin. Nagpaalam naman siya dito kanina at pinayagan naman siya. Ang hindi niya alam ay kung bakit ito nasa kanila ngayon. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya nang salubungin niya ito sa labas ng pintuan. Sinusundo ka. Umuwi na tayo. Sabi nito. Ngunit nagulat na lang ito nang mahina niyang hampasin sa braso ang binata. Huwag kang maingay. Hindi nila alam ang setup natin. Ang alam nila nagre-rent ako ng boarding house kaya hindi ako natutulog dito. Bulong niya sa binata para hindi marinig ng pamilya niyang nakasilip lang sa kanilang dalawa. Ganun ba? Sabi lang ni Justin, sabay ngisi ng nakakaloko. Kinabahan si Chloe sa ngiting yun. Nag-aalala siyang baka may gawin itong hindi maganda. Nilampasan siya ni Justin at nagpatiuna sa kanyang maglakad hanggang sa loob ng kanilang bahay. Hindi siya mapakaling nakasunod lang sa likod nito. Nag-aabang sa susunod na gagawin ng binata. Good evening po. Susunduin ko na po sana si Chloe. Uuwi na po kami sa bahay. Namimiss ko na po kasi ang buntis kong girlfriend. Namilog ang mga mata ni Chloe dahil sa sinabing ini Justin. Hindi niya inaasahang ganoon ang sasabihin ng binata sa harap ng kanyang pamilya. Kagaya niya, bakas rin ang pagkabigla sa mukha ng mga magulang at mga kapatid ni Chloe. Buntis ka, Chloe? Tanong ng kanyang ina na nakakunot ang noo. Mama, hindi. Hindi man lang natapos ni Chloe ang pagsasalita niya nang biglang sumabat si Justin. Pasensya na po kung hindi namin ipinaalam sa inyo kaagad. Pero wag po kayo mag-alala dahil papanagutan ko naman po ang anak nyo. Hindi alam ni Chloe kung ano ang gagawin. Kinakabahan siya sa pinagsasasabi ni Justin. Tumingin siya sa mukha nito at kita niya ang kaseryosohan dito. Kung ganun ay dapat maikasal na kayo bago lumabas ang bata. Sabat ng ama ni Chloe na mas lalong nagpalakas ng pagtambol ng kanyang dibdib. Huwag po kayo mag-alala, Papa. Aasikasuhin po namin kaagad ang tungkol sa kasal. Hindi makapaniwalang tumingin si Chloe kay Justin. Tinawag pa nitong Papa ang kanyang ama. Walang ano-anong hinila ni Chloe si Justin at dinala sa isang parte kung saan ay walang makakarinig sa kanilang pag-uusap. Ano bang pinagsasasabi mo doon, Justin? Nakapagsinungaling na tayo sa mga magulang mo tapos ngayon sa pamilya ko naman? Hindi maiwasan ni Chloe ang mainis sa binata. Mas lalo lang nitong pinapalala ang sitwasyon. Seryoso ako sa sinabi ko. Gusto kong totohanin na lang lahat. Gusto mo bang humaba pa ang panahon ng pagsisinungaling natin sa kanila? Sagot ni Justin. Wala sa sariling natampal ni Chloe ang noo niya dahil sa frustration. Paano si Veronica? Hindi mo ba siya naisip? Wala naman siyang magagawa. Isa pa'y magkaibigan lang naman kami. Kaswal na sagot ni Justin. Ganun ba? Ang buong akala niya, may relasyon ng dalawa. Sobra kasing makakapit sa braso ni Justin si Veronica noong unang beses nila siyang kausapin. Ang akala ko ba, ayaw mong magpakasal sa taong hindi mo mahal. Kaya nga tayo napasok sa ganitong sitwasyon dahil wala kang nararamdaman para sa babaeng pakakasalan mo sana. Diretsong sabi ni Chloe. Ilang sandaling hindi nakapagsalita si Justin. Ang mga mata, malamlam na nakatingin lang sa kanya. Maniniwala ka ba na sa loob ng mahigit 1 linggo, nagkaroon na ako ng feeling sa'yo? Maniniwala ka ba kung sasabihin kong nasa iyo ang mga katangiang gusto ko sa isang babae? At maniniwala ka rin ba kung gusto kong sumugal sa pag-ibig kasama ka? Habang sinasabi ito'y nasa mga mata lamang ni Chloe ang tingin ni Justin
at halos walang kakurap-kurap. Nais niyang iparating dito na seryoso siya sa pagtatapat ng kanyang nararamdaman. Napaawang ang mga labi ni Chloe sa isinagot sa kanya ni Justin. Hindi niya inaasahan na may ganoon na palang nararamdaman sa kanya ang binata. Nakakatawang isipin pero may pagtingin din siya dito. Ngunit hindi niya alam kung dapat din ba niya itong aminin sa binata. Sa loob ng 1 linggo na sila'y magkasama, nakilala niya si Justin na sa kabila ng aruganteng tindig nito, nagtatago ang isang lalaking maalaga at maasikaso. Ang tingin sa kanya ng lahat, mayabang at antipatiko. Ngunit ang mga katangiang yon, nagpapatunay lang ng kanyang kahinaan. Para sa kanya, ang pagtatapat ni Justin ay biglaan. Gusto muna niyang patunayan ito na totoo ang nararamdaman ng binata sa kanya. Natatakot siya na baka isang araw, ma-realize na lang nito na dala lang pala ito ng komplikadong sitwasyon. Alam mo Justin, ang mabuti pa, umuwi ka na. Dito muna ako matutulog sa bahay. Magkita na lang tayo bukas. Kung ganun, dito na lang din ako matutulog. Muli niyang tiningnan ng masama si Justin. Kahit anong klaseng pagtaboy niya siguro dito, hindi ito uuwi kaya wala na rin siyang nagawa kundi ang sumuko. Bahala ka nga. Nang matutulog na sila, hindi sumagi sa isip ni Chloe ang posibleng mangyari sa gabing yun. Hindi na siya nakatanggi sa mga magulang niya na sa kwarto niya patulugin si Justin. Tutal naman daw, magiging mag-asawa na rin sila kalaunan. Kaya naman labis itong kinatuwa ni Justin. Matutulog na ako Huwag kang gagawa ng kalukuhan kundi makakatikim ka sa akin. Matapang na sabi ni Chloe at tinalikuran si Justin. Yayakap lang naman ako Masama ba yun? Tsaka hindi ako sanay na walang kayakap na unan. Kaya ikaw na lang Malokong saad naman ng lalaki. Natutuwa siya kapag naiinis niya si Chloe. Mas lalo itong gumaganda sa paningin niya. Akma na sana itong yayakap sa dalaga. Ngunit bago pa mangyari yun, hinampas na siya nito ng unan sa muka. O yan, sa'yo na lang yung unan ko para matigil ka na. Matutulog na ako. Good night. Pagtataray nito, hindi na napigilang tumawa ni Justin at napailing na lamang. Mas lalo lang niyang nagugustuhan ito kapag ganyan ang ipinapakita sa kanya ng dalaga. Parang nagiging challenge ito sa kanya para tuluyang mahulog ang loob ng dalaga. 3 buwan na ang lumipas at nagpatuloy ang setup ni na Justin at Chloe. Mas lalong naging malapit sila sa isa't isa. Lalo na si Justin na itinuring ng kasintahan si Chloe kahit na hindi pa ito pumapayag. Sa lahat ng babaeng dumating sa buhay niya, kay Chloe lang niya ipinaramdam ang pagmamahal at pag-aalaga na nooy idinedemand pa sa kanya ng mga nakakarelasyon niya. Inaamin niyang hindi niya sineryoso ang mga babaeng nakarelasyon niya noon. Hindi rin naman lingid sa kanyang kaalaman na hindi lang siya ang lalaki sa buhay ng mga ito. Kung tutuusin, para lang siyang nakipaglaro sa mga babae dati. Bukod doon, karamihan sa mga nakarelasyon niya ay mas interesado lang sa kanyang pera. Kasalukuyang nasa trabaho si Chloe nang makareceive siya ng text galing sa isang unknown sender. Nakakunot ang noo niya habang binabasa ang nakasulat. How is it being Justin's new girl? Binayaran ka din ba niya for that role? Hindi pa ba sapat ang 5 milyong ibinayad ko sa'yo? Well, sorry but what's mine is mine alone. Leave him, or else I will tell his parents about all your lies. Ibang number ang ginamit pero alam niyang kay Veronica galing ang message na iyon. Bukod kay Justin, ay ito lang naman ang may alam tungkol sa halagang ibinayad sa kanya. Ang akala ko ba'y magkaibigan lang sila? Tanong niya sa kanyang isipan. Nagtataka. Kailangan niya makausap si Justin tungkol dito. Kailangan niya ng kumpirmasyon galing sa lalaki. Hindi siya natatakot kay Veronica. Ang ikinatatakot niya ay ang malaman ng mga magulang ni Justin ang katotohanan. Baka tuluyan na silang magkalayo kapag nalaman ng mga ito ang kanilang pagpapanggap. Ngayon pa na may nararamdaman na rin siya para sa lalaki. Habang si Justin naman ay nasa bahay ng kanyang mga magulang, ang kanyang mga binti nakakross habang nakaupo sa mahabang sofa. Ang kanyang mga daliri nakatukod sa kanyang noo habang hinihilot. Nandito siya ngayon
at nakikinig lang sa mga sermon ng kanyang inang walang tigil sa pag-hysterical. Umiiyak na rin ito't namumula ang muka dahil sa galit. I can't believe you can do this, Justin. Anong pumasok sa kukote mo at nagsinungaling ka sa amin ng ama mo? You even let her live in your house para lang panindigan ang kasinungalingan ninyo. That woman needs to be taught a lesson. Mom, please leave her alone. The plan was made by me and Veronica. Nadamay lang si Chloe sa sitwasyon, but I don't regret what I did. Anya, totoo na walang pagsisisi siyang nararamdaman ng gawin niya yun hanggang sa pagpapatira niya kay Chloe sa kanyang bahay. Para sa kanya ay isa itong blessing in disguise dahil doon niya nakilala si Chloe, ang babaeng kanya nang iniibig ng totoo. Alam mo kung anong pwede namin gawin sa babaeng yun, Justin. Siguro'y tsaka ka lang magsisisi kapag nakita mo na siya sa kulungan. Sabi ng ginang na may halong pagbabanta. Kinabahan si Justin sa sinabi ng kanyang ina, pero mas nanaig ang kanyang nararamdamang galit dahil sa narinig. I said leave her alone. Okay, ma'am? Kung may dapat kang parusahan, ako na lang, wag lang siya. Tiimbagang niyang sabi. I don't want her to suffer because of me. Gulat at hindi makapaniwala ang reaksyon ng kanyang ina. Hindi niya inaasahan na sa unang pagkakataon, makikita nila ang kanilang anak na pinoprotektahan ng isang babae. You love that woman, do you? Sa wakas ay naitanong ng kanyang ama. Sila ng kanyang ina, sabay na napalingon dito. How can he love that? Tututol pa sana ang ginang nang muli na namang magsalita ang kanyang daddy. I don't have a problem with that. Besides, matanda ng anak mo para magdesisyon kung sino ang babaeng mamahalin niya. Seryosong sabi ng ama ni Justin. Nakahinga ng maluwag ang binata dahil sa pagkakataong ito, mayroon siyang kakampi. Thank you, Dad. Kinukonsinti mo pa yung anak mo? At anong mapapala mo dyan sa babaeng yan? Magmamahal ka na rin lang, yung mahirap pa. Nagtiimang bagang ni Justin sa sinabi ng kanyang ina. Ang ama naman niya, napailing na lamang. Hindi kagaya ng ibang babae si Chloe, ma'am. Yes, mahirap lang ang pamilya niya. Pero nakikita ko kung paano siya magsumikap para sa kanila. At sa oras na may gawin kang hindi maganda sa kanya, kalimutan niyo na naging anak niyo ko. Hindi niya na hinayaang makapagsalita pa ang kanyang ina at tuluyan nang umalis doon. Gabi na nang makarating si Justin sa bahay niya. Naabutan niya doon si Chloe, na tutok sa pinapanood sa TV. Tinabihan niya ito takmang hahalikan sana sa noo nang ito ay umiwas. Ang sabi mo'y wala kayong relasyon ni Veronica. Nagtaka si Justin sa sinasabi nito at kunot ang noong tinignan ng dalaga. It's true. Why? Tanong niya. Imbis na sagutin ang tanong ng binata, ipinakita ni Chloe ang message galing kay Veronica. She's doing it again. Desmayadong sabi ni Justin. Makaraan ng isang buntong hininga ay matiim siyang tumitig sa mga mata ni Chloe. Trust me, Veronica is just my friend. Nagagalit siya dahil hindi ko masuklian ang pagmamahal na meron siya sa akin. Nagiging possessive siya, to the point na lahat ng babaeng napapalapit o nagiging karelasyon ko, tinatakot at pinagbabantaan niya. But don't worry, dahil hanggang dun lang yun. Don't mind her, okay? Tsaka isa pa, alam na ng mga magulang ko ang totoo. Galing ako sa kanila kanina. Galing ka dun? Anong sabi nila sa'yo? Interesadong tanong ni Chloe. Mas humarap pa siya sa lalaki para mas mapakinggan ang sasabihin nito. Ikinuwento nito sa dalaga ang nangyari kanina, kung paanong nagalit ang kanyang ina at kung paanong dinipensahan siya ng kanyang ama. Sinigurado niya sa dalaga na magiging okay ang lahat, na sa bandang huli mapapatawad din siya ng kanyang ina. Mas maganda siguro kung kakausapin mo rin si Veronica. Mukhang kailangan mo lang sa kanyang ipaliwanag ang lahat at kung ano ba talaga ang turing mo sa kanya. Payo sa kanya ng dalaga. Paano siya papasok sa isang relasyon kung may isang taong umaasa at nasasaktan? Ilang araw na ang nakalipas at naging payapa naman ang mga buhay ni na Justin at Chloe. Bumalik na rin siya sa bahay nila. Totally wala naman na silang dapat panindigan ni Justin. Gayong nalaman na ng mga magulang nito ang katotohanan. Gusto niyang magsimulang muli. Magsimula sa katotohanan at hindi sa kasinungalingan. Noong una
Ayaw pang pumayag ni Justin dahil nasanay na itong sa tuwing uuwi siya sa bahay, si Chloe ang sumasalubong sa kanya. Ngunit dahil ipinaliwanag sa kanya ng dalaga kung bakit, ay naintindihan naman niya. Mahirap ang magtago sa kasinungalingan. At mahirap ang may taong niloloko, lalo pat mga magulang niya ito. Siguro nga tama na ring malaman nila. Para isang bagay na lang ang dapat niyang pagtuunan ng pansin, ang pag-ibig niya kay Chloe. Habang nasa trabaho si Chloe, napansin niya ang isang pamilyar na babae na naglalakad at nakahawak sa braso na kasama nitong lalaki. Patingin-tingin ito sa mga paninda sa mall. Nang matapat ito sa kanyang kinaroroonan, walang pagdadalawang isip na tinawag niya ito. Anastasia? Tawag niya na umabot sa pandinig ng babae. Lumingon ito sa kanya ng may kunot na noo at pilit niyang inaalala. You're familiar. Wait, sabi nito at saglit na nag-isip. Are you the girl at my supposed wedding with Justin? Paniniguro nito nang maalala ang tagpo kung kailan niya nakita si Chloe. Ako nga, pwede ba kitang makausap? Seryosong sabi niya dito. Masuyo naman siyang tinitigan nito at binigyan ng tipid ng ngiti at saka tumango. Sinamantala niya ang pagkakataong nakabreak siya sa trabaho at niyaya ang mga ito sa isang malapit lang na coffee shop. So, how are you and Justin? Simula nito. Maamo ang mukha ni Anastasia. Hindi mo ito makikitaan ng bangis o anumang negatibo. Isa pa'y magaan ang loob niya dito. Mas lalo siyang nagilty sa ginawa niya nang makaharap ang babae. Gusto ko lang sanang humingi ng sorry sa ginawa kong panggugulo sa kasal niyo. Hindi ko alam kung paano pero kahit ano gagawin ko mapatawad mo lang ako. Ang kanyang sinabi mula sa kanyang puso. Noon pa niya gustong makausap ito pero hindi niya alam kung saan ito hahanapin o kung paano ko kontakin nang hindi nagsasabi kay Justin. No, it's okay. Wala kang dapat na ihingi ng sorry. Ako pa nga ang dapat magpasalamat sa iyo. Dahil you help us to get out of the wedding that neither of us wanted. Kung hindi rin dahil sa iyo, hindi na rin kami muling magkikita ni Leonard. Baka sa mga mata nito ang saya habang nagsasalita. Kitang-kita din ang ningning dito nang tumingin siya sa lalaking tinawag niyang Leonard. Kaya nagkaroon ng ideya si Chloe kung kaano-ano nito ang lalaki. Sa paraan ng tinginan nilang dalawa, ay makikita na agad kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Napangiti si Chloe dahil sa nasaksihan. Bigla ring gumaan ang kanyang pakiramdam na animoy nabunutan siya ng malaking tinik sa dibdib. Matapos nilang mag-usap, masaya siyang nagpaalam sa mga ito para bumalik na sa kanyang trabaho. 30 minutes lang ang kanyang break time at dahil napasarap sila sa kwentuhan, lumampas na siya sa oras. Masaya siya dahil sa wakas, wala na siyang aalalahanin. Idagdag pa na nakatulong pa pala ang kanyang ginawa. Kahit papaano, hindi na siya uusigin ng kanyang konsensya. Papauwi na sana siya nang may sasakyang bumusina sa gilid niya. Nakilala niya itong si Justin kaya agad siyang napangiti. Mukhang masaya ka yata ngayon ah. Bakit? Dahil ba nakita mo na ako? Biro sa kanya ni Justin nang makasakay siya sa sasakyan nito. Totoong masaya siyang makita ang binata dahil na-miss niya din ito. Palaging sa cellphone na lang kasi sila nagkakausap mula nang bumalik na siya sa kanilang bahay. Medyo. Biro rin niya dito na sinabayan niya ng mahinang pagtawa. Nagkita kami ni Anastasia kanina. Balita niya rito. Saglit na napalingon sa kanya si Justin na may gulat na reaksyon. Talaga? Anong nangyari? Ikinuwento naman niya dito ang napag-usapan nila ni Anastasia. Maging si Justin, natuwa sa naging resulta. Mabuti naman kung ganoon. She deserves to be happy after all. Tsaka kung hindi dahil sa'yo, siguro'y pareho kaming miserable ngayon. Nagkataon lang siguro na ako ang nakausap niyo ni Veronica. Kung ibang babae yung inalok ninyo ng trabaho, siguro sa kanya mo rin sasabihin ang mga bagay na yan. Depende. Kibit balikat na ani Justin. Paanong depende? Depende. Kung kasing ganda at kasing buti mo siya. Sagot ni Justin na sinamahan pa ng isang kindat. Para namang kiniliti ang puso ni Chloe dahil doon at hindi niya napigilang humiti. Sa isip ni Chloe, tadhana ang siyang naglapit sa kanila ni Justin.
Dahil sa dinami-rami ng babae sa mundo, siya pa ang napili upang makilala ang lalaking kanyang mamahalin. Habang naghahain ng pagkain si Chloe ng hapunan ng kanyang pamilya, biglang napag-usapan ang tungkol sa pagbubuntis niya. Doon na lamang niya inamin sa mga ito ang katotohanan. Hindi naman nagalit ang kanyang mga magulang. Sa halip, nalungkot pa ang mga ito dahil hindi pa pala sila magiging lolo't lola. Biniro pa siya ng kanyang mga kapatid na dapat daw tinutuon na lang nila ni Justin ang pagbubuntis niya. Bagay na tinawanan naman ng kanyang mga magulang. Sapat na kay Chloe ang buhay na mayroon sila. Hindi man sila mayaman pero kahit papaano, nakapagpundar naman sila ng properties na habang buhay nilang mapakikinabangan. Bukod din sa tindahan ng kanyang ina, naisip din nilang magdagdag ng ilang paupahang apartment sa tabi lang ng kanilang bahay gamit ang perang ibinayad sa kanya ni Veronica. Speaking of Veronica, muli na naman itong nag-message sa kanya at sinisingil ang 5 milyong ibinayad nito sa kanya dahil kung hindi, ibabaliktad siya nito sa mga pulis at sasabihing ninakaw niya ang pera. Tinawanan lang niya ang mensahe nito dahil isa na naman itong pananakot ng babae na hindi pinag-iisipan. Malapit na niyang isiping nababaliw na ang babae dahil kung ano-ano na lang ang naiisip nito para siya takutin. Kinaumagahan, pagkarating ni Chloe sa kanyang trabaho, agad naman siyang sinalubong ng kanyang manager at sinabing, "I'm sorry, Miss Morales, but you'll need to discontinue working with us. Your employment with this company has been terminated." Pakiramdam ni Chloe, para siyang bumagsak sa lupa. Nalilito siya sa nangyayari. Hindi niya alam kung anong ginawa niya para alisin ng ganoon kadali sa trabaho. Kahit ilang beses niyang tanungin ang kanyang manager, wala itong ibang isinasagot sa kanya kundi utos ng management. Iisang tao lang ang pinaghihinalaan niyang pwedeng gumawa nito. Walang iba kundi si Veronica. Bagsak ang mga balikat niyang napagdesisyon ng umuwi na lang muna. Bukas na lang siguro siya maghahanap ng bagong trabaho. Ayaw niyang mawalan ng pag-asa at pilit na nag-iisip ng mga positibong bagay. "Are you lost or did you lose your job?" Napahinto si Chloe sa paglalakad nang marinig ang sinabi ng babaeng nadaanan niya. Sa boses pa lang nito, nakilala niya na kung sino. Prenting nakaupo si Veronica sa isang alfresco cafe habang humihigop ng mainit na latte. Ang mga mata nito'y nakapaskil sa kanyang direksyon habang may panguuyam na ekspresyon. Sa sinabi nito, mas lalo lang niyang napatunayan na ito nga ang may kagagawan kung bakit siya biglang sinisante sa trabaho. Taas noo niya itong hinarap at tinaasan ng isang kilay. Isang ngisi din ang gumuhit sa kanyang labi. "Alam mo, matagal ko na talagang gustong umalis sa kumpanya na yun. Hindi lang ako makatsyempo. Pero thank you kasi ikaw na ang gumawa ng paraan para makaalis ako." Sinadya niyang lagyan ng sigla ang kanyang boses. Ayaw niyang ibigay ang ekspresyon at emosyong gusto ng kaharap. Lihim siyang natuwa nang mapansing nag-iba ang ekspresyon ng mukha nito. Kung kanina ay nakakangiti pa ito, ngayon ay para na itong bulang naglaho. "Tsaka ito pa ang isa. Alam mo bang papunta na ako ngayon sa bago kong trabaho?" Sabi niya kahit ang totoo, hindi pa naman siya nakakahanap ng malilipatang trabaho. Isang ismid na naman ang pinakawalan ni Veronica. "The hell I care," sabi pa nito't pinaikot ang mata sa ere. "Mabuti naman kung ganun, dahil simula ngayon, kay Justin na ako magtatrabaho." Pangaasar niya dito at sinundan pa ng isang malakas na tawa. Akmang hihigop sana ng kape si Veronica, ngunit nahinto ito nang marinig ang kanyang sinabi. Humigpit din ang pagkakahawak nito sa tasa na kulang na lang mabasag dahil sa higpit. Kala mo maiisahan mo ko? Kung sa asaran din lang ay mas magaling ako," sabi ni Chloe sa isip. "O siya, sige. Maiwan na kita dyan Baka hinihintay na kasi ako ni Justin Thank you ulit and enjoy your day." Paalam niya dito. Imbis na umuwi, kailangan na tuloy niya ngayong puntahan si Justin at kausapin tungkol dito. Sana lang talaga may bakanting trabaho si Justin para sa akin, nasabi niya sa kanyang sarili. Pagkarating ni Chloe sa tapat ng building na pagmamay-ari ni Justin, kailangan pa muna niya itong tawagan.
Hindi kasi siya pinapasok ng guard na naka-duty dahil wala naman daw siyang appointment dito. Matapos niya itong tawagan, naghintay pa siya ng ilang minuto sa labas. Ang akala niya, ipasusundo siya nito sa sekretary ng binata. Ngunit laking gulat niya nang mismong si Justin ang bumaba para sunduin siya. Mukhang hindi sanay ang mga empleyado dito na makita siyang nasa lobby. Dahil ang kanilang mga mata, nakatuon lang kay Justin na akala mo'y isang anghel na bumaba sa langit. Sorry kung naghintay ka. Bakit ka pala napadalaw? Namiss mo na ba agad ako? Mapang-asar na sabi ng binata habang naglalakad sila papunta sa elevator. Ano kasi, nawalan ako ng trabaho. Pwede ba akong mag-apply dito sa inyo? May bakante ba? Nahihiyang sambit ni Chloe. Halos hindi siya makatingin sa mga mata ni Justin na titig sa kanya. Bigla tuloy siyang nailang. Matagal ka nang may bakante sa puso ko. Ikaw lang tung ayaw pumasok. Ang kaninang uncomfortable na pakiramdam ni Chloe ay nawala dahil sa hirit ni Justin. Nahampas tuloy niya ito sa braso na ikinatawa naman ng lalaki. Seryoso kasi ako. Binigyan niya ng masamang tingin si Justin kaya mas lalo itong natawa. Hanggang sa makapasok na sila sa opisina ng binata, nag-aasaran pa rin sila. Walang tao sa loob, silang dalawa lang ang nandoon, kaya malaya silang makakapag-usap ng tungkol sa kahit anong bagay. Bakit ka ba nawalan ng trabaho? May nilabag ka bang rules? Sa wakas ay naitanong ni Justin. Wala akong nilabag na kahit ano. Sisihin mo yung kaibigan mo. Siya ang dahilan kung bakit ako natanggal sa trabaho. Si Veronica? Tumpak! Siya lang naman ang kilala kong kaibigan mong may sapi yata ng masamang espiritu. Pagkumpirma naman niya sa tanong ng binata. Nang muli itong magtanong, tsaka naman niya ikinuwento dito ang lahat, pati na rin ang mga pananakot na natanggap niya mula rito, maliban sa paniningil nito. Sigurado kasi siyang aakuin ni Justin ng pagbabayad at ayaw niyang umabot pa doon. Hayaan niyang mamuti ang mata ni Veronica sa paghihintay. Kung tutuusin, hindi naman niya inutang yun dahil may katumbas iyong serbisyo. Don't worry, as long as I'm alive, hindi ka niya magagalaw. And regarding sa trabaho, from now on, you'll be my secretary. Tamang-tama't kaka-resign lang ng dati kong sekretary. Nanlaki ang mga mata ni Chloe sa sinabi ng lalaki. Hindi niya inaasahang magkakaroon ng saysay ang pagpunta niya sa kumpanya ni Justin. Talaga? Tuwang-tuwa si Chloe ng mga sandaling yun. Totoo nga ang kasabihan na kung may nawala, mayroon ding dadating. Nagsimulang magtrabaho si Chloe bilang sekretarya ni Justin. Sa loob ng 2 buwan, naging maayos naman ang takbo ng kani-kanilang buhay. At dahil araw-araw na ngang magkasama sina Justin at Chloe, ay mas lalo pang lumalalim ang pagtitinginan nilang dalawa. Hindi na rin natiis ni Chloe ang kanyang nararamdaman para sa binata. Kaya naman, tinanggap na rin niya ang alok na pag-ibig nito upang maging opisyal ang kanilang relasyon. Kinagabihan nga, nagpa siya si Justin na doon na lang mag-dinner sa bahay ni na Chloe. Gusto rin kasi niyang mapalapit ang kanyang loob sa pamilya ng dalaga. Habang kumakain at masayang nakikipagkwentuhan, bigla namang tumunog ang cellphone ni Justin. Nagpaalam naman siya sa mga ito para sagutin ang tawag. Kumunot pa ang noo niya nang makitang si Veronica ang tumatawag. Ayaw pa sana niyang sagutin, ngunit naisip niyang baka importante. Ngayon lang kasi ito napatawag sa kanya at gabi pa. Hello Veronica, bungad niya. Ilang segundong walang nagsalita sa kabilang linya. Isa pa'y napakaingay sa lugar kung nasaan ang kausap. Mahinala siyang nasa isang bar ito, base sa tunog at usapan ng mga taong nasa background. Justin, sa wakas ay sambit nito. Can you pick me up here? Medyo paus na rin ang boses nito at halatang lasing na. Nagpakawala naman ng isang malalim na hininga si Justin. Who's with you? Tanong niya dito nang may pag-aalala. Lumingon pa siya sa loob ng bahay ni na Chloe na nakikipagtawanan pa rin sa kanyang pamilya. Just me and I can't drive. Gusto ko nang umuwi. Sagot nito, hindi na halos maintindihan ang sinasabi dahil sa kalasingan. Kahit papaano naman, may concern pa rin siya dito bilang kaibigan. Sa estado nito, baka pagsamantalahan pa ito ng ibang mga lalaki.
Kung pababayaan niya ito doon, baka kung ano pang mangyari at siya ang sisihin dahil siya ang huli nitong nakausap. Wait for me there. Susunduin kita at iuwi sa inyo. Sabi niya tsaka ibinaba ang tawag. Muli siyang pumasok sa bahay ni na Chloe at nagpaalam sa dalaga. Nagtaka pa ito dahil hindi pa siya tapos kumain pero heto't aalis agad siya. May nangyari ba? Usisa ni Chloe. Yes, babalik din ako kaagad. Ikaw na ang bahalang magpaliwanag kina tita. I love you. Hindi na nakapagsalita si Chloe dahil nagmamadali nang umalis si Justin. Pagkapasok sa sasakyan, agad niya itong pinaharurot. Nagtataka man sa kinikilos ng kasintahan, ipinaggibit balikat na lamang niya dahil baka nga naman emergency at kailangan ito. Mamaya na lang siguro niya ito tatanungin pagbalik. Pagkarating ni Justin sa bar, agad din niyang hinanap ang kaibigan. Maingay, mausok at halos magsiksikan ang mga tao sa loob. Nakita niya si Veronica na nakaupo sa harap ng bar counter at may nilalaklak na alak. Lasing na pero tuloy pa rin sa pag-inom. Nasabi na lang ni Justin sa sarili. Nang muli nitong iinumin ng alak na nasa maliit na baso, hinawakan niya ang braso ng kaibigan upang pigilan. Let's go, tama na yan. Utos niya sa malakas na boses para marinig siya nito. Oh, you're here. Halika, inom muna tayo. Pagyayaya ng dalaga na namumungay na ang mga mata. Bahagya pa itong umiindak at sinasabayan ng tugtog ng malakas na musika. Akala ko ba'y gusto mo nang umuwi? Halika na, ihahatid na kita. Naiinis niyang sabi dito. Mukha kasing ayaw pa nitong umuwi at ine-enjoy pa ang gabi. Nagmamadali pa naman siyang makarating dito para makabalik din kaagad kila Chloe. Nandito ka na rin lang. Why don't you enjoy the night for a while? Nagtiimang bagang ni Justin dahil sa sinabi ng kaibigan. Mukhang sinadya talaga nitong tawagan siya para lang papuntahin dito. You know what? May importante akong ginagawa at pinuntahan lang kita dito para sunduin ka. Kung wala ka palang balak umuwi, please lang, huwag mo akong idamay sa kalokohan mo. Matapos iyong sabihin ni Justin, aalis na sana siya, ngunit pinigilan siya sa braso ni Veronica. Okay, I'll go home na, but please, just one shot and we're good. Alok nito na may inosenteng ngiti sa labi. Nagdadalawang isip pa si Justin kung tatanggapin niya ito o hindi. Pero sa huli, pinili na lang din niya itong tanggapin at diretsong ininom. Good boy. Poor Chloe. Mukhang matatapos na kaagad ang relasyon ninyo. Kumunot ang noo ni Justin sa sinabi ng kaibigan. Pero bago niya pa ma-realize ito, unti-unti nang umiikot ang kanyang paningin. He was drugged. Nasa pupa niya ang kanyang ulo, ngunit hindi niya nakinaya at tuluyan na ring nawalan ng malay. Malapad ang ngiti ni Veronica nang kumagat si Justin sa patibong na ginawa niya. Hindi siya papayag na basta-basta nilang makukuha sa kanyang lalaki ng isang babaeng wala namang sinabi sa buhay. Siya si Veronica Tan at ang lahat ng gusto niya, kaya niyang makuha sa isang iglap lang. Iba't ibang babae na rin ang kinalaban niya. Huwag lang makuha sa kanya si Justin. Hindi rin niya hahayaan na ang isang Chloe Morales lang ang makakaagaw sa kanya ng pagmamahal sa lalaking iniibig. Samantala, inabot na ng hating gabi na naghihintay si Chloe sa labas ng kanilang bahay. Ang sabi sa kanya ni Justin, saglit lang itong mawawala at babalik din kaagad. Nakailang text message at miss call na rin siya. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa ito sumasagot. Sobra-sobra na ang kanyang pag-aalala para sa kasintahan. Halos marinig na rin niya ang tibok ng kanyang dibdib dahil sa kaba. Anak, malamig dito sa labas. Pumasok ka na't magpahinga na rin. Huwag mo nang hintayin si Justin. Baka nga may nangyari lang at hindi ka agad siya makaalis. Sabi ng kanyang ina na naabutan siyang nasa labas pa rin ng bahay. Sana nga po. Tangi niyang sagot at sumunod na rin sa loob ng bahay. Kinabukasan, nagising na lang siya dahil sa sunod-sunod na message na na-receive niya. Excited niyang binuksan ang kanyang message sa pag-aakalang si Justin ang sender. Mabilis na nawala ang tipid niyang ngiti nang makita ang mga literatong sinend sa kanya. Account ni Justin ang ginamit sa pagsisend ng mga literato. Ngunit hindi mismo si Justin ang nag-send nito, kundi si Veronica. Magkasama sa litrato ang dalawa.
at parehong mga walang saplot sa katawan bukod sa iisang kumot na nagtatakip dito. Mahimbing ang tulog ni Justin samantalang si Veronica nakangiti at nakayakap sa lalaki habang nakatingin sa kamera. Nasundan pa ito ng isang message na nagsasabing, "Enjoy the view." Sunod-sunod na bumuhos ang kanyang mga luha nang ma-realize ang naganap sa pagitan ng dalawa. Naisip niya na kaya siguro hindi na nakabalik si Justin ay dahil busy na ito sa pagpapaligaya kay Veronica. Siguro ito ang dahilan kung bakit nagmamadaling umalis kagabi ang kasintahan. Tahimik siyang umiyak. Sumasakit na rin ang kanyang lalamunan dahil sa pagpipigil ng iyak. Ayaw niyang marinig ng mga magulang niya ang pag-iyak niya dahil gusto niyang sarilinin ang sakit na nararamdaman niya. Ang bawat karayom na akala mo'y tumutusok sa kanyang puso. Pero agad din siyang napabalikwas ng bangon nang may ma-realize. Si Veronica nga pala yun. Kahit ano'y gagawin niya, makasira lang ng relasyon. Bakit ba ako nagagalit agad? Hindi ko pa nga naririnig ang side ni Justin. Sabi niya sa sarili. Agad niyang pinunasan ng mga luha. Lumabas siya ng kwarto na parang walang nangyari at naghanda para sa pagpasok sa trabaho. Iisa lang naman ang gusto ni Veronica, ang masira at magkahiwalay kami ni Justin. Kapag binigay ko sa kanya ang gusto niya, di panalo na siya. Kahit hanggang sa paliligo, kinakausap niya ang sarili. Akala mo ba magpapatalo ako? Maglaway ka. Sigaw pa niya na akala mo'y may kaaway. Taas noong pumasok sa trabaho si Chloe at dire-diretsyong nagtungo sa opisina ni Justin. Wala pa doon ang binata ng madatnan niya. Kaya mas minabuti na lamang niyang doon na lamang ito hintayin. May sarili siyang lamesa sa loob mismo ng opisina ni Justin. Kaya malalaman niya kung anong oras ito pumasok. Galit siya't hindi mapakali habang naghihintay. Galit kay Veronica at hindi na siya makapaghintay na makapag-usap sila ni Justin. 10:00 na ng umaga ngunit wala pa rin ito. Bagay na mas lalong nakakapagpakulo ng dugo niya. Hindi siya nagagalit kay Justin. Naiinis lang. Magkaiba naman yun. Gusto niyang malaman kung paano sila nahantong sa ganoong sitwasyon. Paanong napapayag ni Veronica si Justin? Mga tanong na tanging si Justin lang ang makakasagot sa kanya. Pilit niyang iwinaksi sa utak ang tungkol sa mga litratong nakita. Gusto niyang magtrabaho ng maayos. Dumaan pa ang 1 oras at sa wakas ay nagbukas na ang pintuang kanina pa niya sinusulyapan. Katulad ng inaasahan, ay si Justin ang iniluwa noon. Alanganin itong nakangiti sa kanya, habang siya nakatitig lang dito at seryoso ang muka. "Good morning, love." Bati nito at akma pa sana siyang hahalikan, ngunit umiwas siya. Hindi pala siya naiinis kay Justin, galit pala siya. Ngayon lang niya na-realize nang makita na ito at nasa harapan na. "Sinong kasama mo kagabi?" Seryoso at mababa ang boses na tanong niya sa lalaki. Diretso siyang nakatingin dito at halos hindi na kumurap. Sa isip ni Justin, ngayon lang niya nakitang ganito ang kasintahan. Bigla siyang nakaramdam ng takot at pagkabahala. Sa tanong nito, sigurado siyang may alam ito sa nangyari kagabi. At kung pagsisinungalingan pa niya ito, baka mas lalo lang itong magalit. "I'm sorry, let me explain." Pagsusumamo nito. Nakatitig lang sa kanya ang dalaga at tila hinihintay siyang magpaliwanag. Bawat detalye, bawat pangyayari, lahat ng sakop ng kaniyang alaala, inamin at ikinuwento niya sa kasintahan. Nang ipakita nito sa kanya ang litrato nilang dalawa ni Veronica na magkasama sa kama, nabigla din siya. Hindi niya alam ang nangyari noon. Ang huli niyang natatandaan, nagising na lang siya sa isang hotel at walang kasama. Tanging underwear at pantalon lang ang kanyang suot. "So, walang nangyari sa inyo ni Veronica?" Tanong ni Chloe na ngayon, medyo nakahinga na ng maluwag. "Wala. I assure you that I was drugged at tulog na tulog ako." Sagot ni Justin na direktang nakatingin sa mga mata niya. Sa loob ng 1 buwang pagsasama nila, nakilala niya na si Justin kung kailan ito nagsasabi ng totoo at kung kailan hindi. Sa pagkakataong ito, masasabi niyang totoo ang sinasabi nito. Bukod pa doon, ramdam din niya ang sensiridad sa mga salita nito. Kung papipiliin siya sa pagitan ni na Justin at Veronica, kung kanino siya mas maniniwala, kay Justin na iyon at walang iba.
Bakit naman siya maniniwala kay Veronica? Ngunit kahit nakikita niya ng sincere si Justin sa mga sinasabi at reaksyon nito, hindi pa rin maiaalis sa kanya ang sama ng loob na kagabi pa niya iniinda. Binaliwala niya ang sinabi nito. Sa halip ay isang buntong hininga ang kanyang ginawa at umiling. Please love, believe me. Totoo ang sinasabi ko. Pagmamakaawa ni Justin. Ilang segundo siyang tinitigan ni Chloe tsaka lamang ito nagsalita. Naniniwala ako sa'yo. Masama lang ang loob ko dahil magdamag akong naghintay sa'yo kagabi. Hindi mo nga natapos ang hapunan mo dahil nagmamadali kang umalis. Nakakapagtampo lang dahil parang mas pinahalagahan mo pa si Veronica kaysa sa akin. Saad ni Chloe. Mas lalo namang nag-guilty si Justin dahil sa sinabi ng dalaga. Kaya naman mas lumapit pa siya dito at mahigpit na pinisil ang kamay ni Chloe. No, ikaw ang pinaka-importanting babae sa buhay ko, tandaan mo yan. But Veronica is my friend at nag-aalala ko para sa kanya dahil lasing siya. That's all. Hindi ko naman nakalaing may plano pala siya. Paliwanag pa nito. Nakatitig lang sa kanya si Chloe at nananatiling walang imik. Ang mabuti pa siguro, sumama ka sa akin. May pupuntahan tayo. Pag-anyaya ni Justin at masuyong hinila si Chloe. Ha? Pero marami pa akong trabaho. Leave it. Mas importante ito. Sabi ni Justin at nang wala nang magawa si Chloe kundi ang magpahila sa binata. Nagpunta sila sa isang high-end restaurant. Di kalayuan sa city kung saan sila nagtatrabaho. Namangha si Chloe sa ganda at ambience ng lugar. Pakiramdam niya'y nasa ibang bansa siya. European style ito. Nalaman niyang ang nakapagpa-reserve na pala si Justin ng table dito bago pa man siya yayain ng binata. Ito ang first date nila ni Justin at sigurado siyang hindi niya ito makakalimutan. Matapos nilang kumain, ang akala niya babalik na sila sa kumpanya. Ngunit sinabi ni Justin na may isang lugar pa raw silang pupuntahan. Mahaba ang biyahe at inabot na sila ng gabi. Nagtaka pa si Chloe kung bakit huminto sila sa isang patag at mataas na lugar. Walang ibang makikita dito, kundi mga puno at makapal na damuhang katulad ng mga nakikita niya sa park. Bukod sa matingkad na liwanag ng buwan at ilaw ng sasakyan ni Justin, makikita rin mula sa pwesto nila ang city lights na nasa ibaba na animoy mumunting mga alitap-tap. Ang ganda! Namamanghang sabi ni Chloe habang nakatingin sa ibaba. Nagustuhan mo ba? Tanong ni Justin. Malapad namang nakangiti si Chloe at tumango. Dito ako madalas pumupunta kapag may problema ako. Dito ako nakakaramdam ng peace. But this time, kaya kita isinama dito dahil gusto kong malaman mo na simula nang dumating ka sa buhay ko. Naramdaman kong may kulang sa akin at ikaw ang kumumpleto nun, Chloe. You bring a light into my life that I've never experienced before. Mahabang sabi ni Justin habang titig na titig sa mga mata ni Chloe. Parang gustong tumalo ng puso ng dalaga dahil sa lakas ng tibok nito. Malamig sa lugar na yon, ngunit pinagpapawisan ang kanyang mga palad. Ang kanyang mga mata, hindi niya maalis sa mga titig ni Justin at kusang naglock sa mga mata nito. Gusto kong malaman mo na importante ka sa buhay ko, Chloe. Patuloy ni Justin, ang kanyang boses punong-puno ng emosyon. Mahal kita. Matapos sabihin ni Justin ang mga salitang naghatid ng init sa puso ni Chloe, unti-unti niyang inilapit ang kanyang mga labi sa malambot na labi ng dalaga na agad din naman itong tinugunan. Ang gabing iyon ang naging saksi kung paano nilang ipinaramdam sa isa't isa ang kanilang pagmamahalan. Mga sandaling naging bahagi na ng kanilang alaala at hinding-hindi na makakalimutan. Naging maayos at bumalik sa dati ang relasyon ni na Justin at Chloe. Ilang araw lang ang nakalipas, ngunit heto na naman at nanggugulo si Veronica. Tahimik na nagtatrabaho ang magkasintahan sa opisina ng lalaki nang walang sabi-sabing pumasok doon si Veronica at halatang nakainom. So it's true, nagtatrabaho ka nga dito at nasa iisang opisina pa kayo. Why? Para anytime magawa niyo ang gusto niyo? Tumawa ito na parang nangaasar. Nagkatingin na naman sina Justin at Chloe. Veronica, please, go home. Lasing ka na naman. Desmayadong utos ni Justin sa kaibigan. Oh, honey, you still care for me.
Malambing na tura nito at pinapungay pa ang mga mata sa harap ni Justin. Gusto mo bang gawin ulit natin yung nangyari noong isang gabi? Mapang-akit pa nitong sinabi pero halatang pinariringgan ay si Chloe. Napapailing na lamang si Justin dahil sa kahihiyang binibigay ni Veronica sa sarili. Kahit naman kasi nakainom ito, alam pa rin naman ng dalaga ang kanyang ginagawa at ang mga sinasabi. Sa pagitan ng tensyong nabubuo sa pagitan nila, sakto namang pagdating ng isang guard at driver ni Veronica na humahangos. Naku sir, sorry po. Hindi ko na po napigilan si ma'am sa pag-akyat dito. Kanina pa po kasi siya nagwawala sa ibaba. Sumbong ng isang gwardya. Pakihatid na lang po siya sa kanila kuya. Utos ni Justin sa driver ng dalaga. Nagpupumiglas pa ito ng akay ng dalawang lalaki. Ngunit dahil sa kalasingan, madali na lang din nila itong nailabas ng opisina ni Justin. No! Don't touch me! Hindi pa ako tapos makipag-usap sa kanila. Rinig nilang sigaw ni Veronica sa labas ng opisina. Pero lasing na po kayo ma'am. Kailangan na po ninyong umuwi. Sabi ng bodyguard nito. Touch me again and I kill myself. Pagmamatigas ni Veronica. Natakot naman ng dalawang lalaki dahil sa banta nito. Kaya nag-alangan silang lumapit dito at nagdadalawang isip na muling hawakan. Nakuha na rin ang atensyon ng ibang empleyado kaya nagkaroon na rin ng komosyon sa labas ng opisina ni Justin. Narinig ng binata at ni Chloe ang kaguluhan kaya lumabas na rin sila ng opisina. Nasaan na siya? Tanong ni Justin na sinubukan pang hanapin sa paligid si Veronica. Pumasok po sa elevator sir. Mukhang paakyat po ng rooftop. Alanganing sagot ng gwardya. Ha? Bakit hinayaan niyo lang? Anong gagawin niya sa rooftop? Irritableng tanong ni Justin. Imbis na sagutin ito ang tanong niya, napakamot na lamang ito sa ulo. Kasunod si Chloe at ang dalawang lalaking guard, nagmadali si Justin na pumunta sa tapat ng elevator. Ilang beses din niyang pinindot ang up button. Hindi pa man ito nagbubukas, nagkakagulo na ang mga tao sa hallway. Nagtataka man si Justin, kinabahan din siya sa pwedeng maging dahilan ng kaguluhang to. Hindi na nakatiis si Justin. Hinarangan niya ang isang empleyadong tumatakbo malapit sa kanilang direksyon. What happened? Bakit kayo nagkakagulo? May tao po sa rooftop. Mukhang tatalon yata. Aligagang sagot nito. Nagkatinginan sila ni Chloe. Sa puntong ito, tanging mabilis at tipid na tango na lamang ang ibinigay ni Chloe kay Justin. Senyales na hinahayaan niya itong sumunod sa rooftop upang pigilan si Veronica sa binabalak. Minabuti niyang hindi na sumama kay Justin dahil baka lalo lang gumulo ang sitwasyon sa itaas at mahirapan ng binata na pasunurin si Veronica. Ang mga tao agad na tumawag ng pulis at ambulansya. Ilan sa mga pulis at mga empleyadong nakikiisyoso nakaabang na sa labas ng building para kung ano't ano man ang mangyari, handa sila sa gagawin. Ang ilan naman sa mga kapulisan, umakyat na rin sa rooftop upang kumbinsihin si Veronica na bumaba na, habang si Justin naman mag-isa at naunang umakyat at ngayon kinukumbinsi at kinakausap ang kaibigan. Veronica, please, umalis ka na dyan. Baka mahulog ka. Malakas ang boses ni Justin. Sinisigurado na makakarating sa pandinig ni Veronica ang kanyang sinasabi. No, kung hindi ka rin lang mapapasakin, mas mabuti pang ang mamatay na lang ako. Umiiyak na sagot nito. Walang railing sa rooftop at konting hakbang lang ni Veronica, maaari na itong mahulog. Dahan-dahan at maingat na lumalapit si Justin sa kaibigan. Ngunit agad din siyang humihinto kapag umaatras ito. Veron, please. Nakikiusap na ako sa iyo. Kaibigan kita at mahalaga ka sa akin. Huwag mo naman sanang paabutin sa ganito. Pagsusumamo ni Justin. Ngunit sadyang matigas ang ulo ni Veronica at sunod-sunod itong umiling. Hanggang kaibigan na lang ba ako sa iyo, Justin? Magkasama na tayo simula pa lang noong mga bata pa tayo. Sinuportahan kita sa lahat ng gusto mo. Kapag may problema ka, ako ang nariyan para sa iyo. Ako rin ang tumutulong sa iyo para hindi matuloy ang kasal mo kay Anastasia. Pero bakit sa iba ka pa rin tumingin? Bakit hindi mo ko kayang mahalin gaya ng pagmamahal ko sa iyo? Mas lalong bumaha ang mga luha sa mata ni Veronica. Tahimik lang na nakinig si Justin. Nakayuko at nag-iisip ng pwedeng sabihin. Kailangan niyang mag-ingat sa mga salitang bibitiwan niya. Can we talk about it downstairs? Huwag dito please, honey.
Honey, isang bitag na salita upang makuha ang loob ni Veronica. Ito rin ang madalas na itawag sa kanya ni Veronica pag naglalambing ito. At ito rin ang gagamitin niyang salita upang mag-take advantage sa sitwasyon kung saan ay kailangan niyang maialis ang kaibigan sa nag-aabang na kapahamakan. Tipid niyang initian si Veronica nang mapansin niyang lumambot ang ekspresyon nito at nagulat sa kanyang itinawag. "What did you just call me?" Parang batang tanong ni Veronica. Naniniguro kung tama ba ang narinig. "Honey, can I hug you?" Muling sabi ni Justin. Mukhang nagtatagumpay ang kanyang plano dahil biglang umaliwalas ang mukha ng kaibigan. Bigla tuloy siyang nakaramdam ng guilt, ngunit kailangan niyang gawin ito upang mailigtas ang kaibigan. Tsaka na lang siya hihingi ng tawad dito kapag nasiguro niyang malayo na ito sa kapahamakan. Hahakbang na sana si Veronica palapit kay Justin nang magsidatingan na naman ng ilang pulis para tumulong. Naalarma naman si Veronica dahil sa pag-aakalang huhulihin siya ng mga ito dahil sa ginawang iskandalo kani-kanina lamang. Muling umatras ang dalaga, ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, nagkamali siya ng hakbang at tuluyang nahulog sa building. Ang building na pagmamay-ari ni Justin ay may 20 floors. Kahit sino'y pwedeng masawi kung mahuhulog mula sa rooftop. Ngunit sa tulong ng mga kapulisan at ilang safety experts ay matagumpay na nailayo sa kamatayan si Veronica. Bago pa man mahulog ang dalaga, mayroon ang nakaabang sa ibaba na isang malaking airbag na magsisilbing sasalo sa dalaga. Sa kabila ng pagkakaligtas ni Veronica, ay may mangilan-ngilan pa ring galos at pasa itong natamo na agad din namang nilapatan ng paunang lunas. Nawalan din ito ng malay, kaya agad ding dinala sa pinakamalapit na hospital upang masuri. Ang lahat ay kabado, ang lahat ay tulala dahil sa nangyari. Hindi nila inaasahan na ngayong araw, muntik na silang makakita ng bangkay. Maging si Chloe hindi makapaniwalang mangyayari ang lahat ng to. Ilang buwan din ang lumipas, at mas lalong nagiging matatag ang relasyon ni na Chloe at Justin. Maayos na rin ang relasyon ng binata sa kanyang ina. At tuluyan na nga nitong natanggap si Chloe, bagay na ikinatuwa ng magkasintahan. Ang lahat ay maayos at umaayon sa takbo ng sitwasyon. Samantala, dahil sa tangkang pagpapakamatay ni Veronica, minabuti na rin ng mga magulang nito na ipasuri siya sa isang espesyalista. Napag-alamang may BPD o Borderline Personality Disorder ang dalaga at kasalukuyan siya ngayong nasa psychiatric department upang mas maalagaan at magabayan ng mga eksperto. Awa naman ang naramdaman ni Chloe para kay Veronica nang makarating sa kanyang balita. Hindi niya inaasahan na may pinagdadaanan na pala ito nang hindi nila nalalaman. 1 taon pa ang lumipas at itinakda ang kasal ni na Justin at Chloe. Masayang-masaya ang dalaga dahil sa wakas, dumating na rin ang araw na pinakahihintay nila ni Justin. Habang nasa simbahan, hindi maiwasang maluha ni Justin dahil sa saya at excitement na nararamdaman. Naisip niya, ganito pala ang pakiramdam kapag mahal mo ang babaeng papakasalan mo. Imbitado rin sa kasal sina Anastasia at Leonard na ngayon ay ganap ng mag-asawa at may isa ng napakagandang supling. Maging ang mga taong mahalaga sa kanila ay imbitado. Bago natin simulan ang seremonyas na to, mayroon ba dito ang tumututol sa pag-iisang dibdib ni na Justin at Chloe? Parang deja vu para kina Chloe at Justin ang sandaling to. Parang bigla silang bumalik sa nakaraan kung kailan ganito din ang itinatanong ng pare bago nangyari ang kaguluhan sa kasal ni na Justin at Anastasia. Siguro naman wala kang binayaran para pigilan ang kasal natin. Birong tanong ni Chloe sa lalaki na ikinatawa naman ito. Wala. Dahil ngayon sigurado na akong mahal na mahal ko ang babaeng pakakasalan ko. Sagot ni Justin na mas lalong nagpangiti kay Chloe. I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Sa wakas ay anunsyo ng pari nang matapos ang magpalitan ng vows at singsing ang dalawang ikinakasal. Dahan-dahang itinaas ni Justin ang veil ni Chloe at masuyo itong hinalikan sa labi. Ang lahat ng bisita masayang nagpapalakpakan nang matapos yun. Ngayong sina Justin at Chloe ay ganap ng mag-asawa, katulad ng kanilang mga pusong pinag-isa ng simbahan, ang kanilang pahina
Magsasara para sa panibagong yugto ng kanilang buhay bilang mag-asawa na puno ng pagmamahal, pag-unawa at pagsuporta sa bawat isa.